Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Laila Sangki at akin pong ibabahagi ang paksang pinakamahalaga sa panahon ngayon. Ito ay ang intellectual property. So, tatalakayin natin ang isa sa pinag-uusapan o ang pinakamainit na topic ngayon sa internet. Basically, YouTube or Facebook, which is the copyright, trademark, at yung credits to the owner. Kung mapapansinin, di ba, sa panahon ngayon, sobrang uso yung YouTube, yung paggawa ng videos, which is very common ang copyright. Unang-una sa lahat is yung music. Pag nilalagay mo ito sa vlogs mo or vlogs nila or dance cover or singing cover. So, ano nga ba ang copyright, patent, at trademark? Ano nga ba ang mga differences nila? But before that, kailangan muna nating maintindihan ang isang bagay at ito ang tinatawag na intellectual property. Ang IP or intellectual property ay ang pagmamay-ari ng mga gawa na galing sa human intellect or sa isang person gaya ng mga artistic works like music, literature, discoveries, inventions, symbols, words and phrases, at kung ano-ano pa. Kabilang sa intellectual property, una ay ang copyright. So, ang copyright ay ito ay ang pagbibigay ng exclusive legit right doon sa creator kung paano at saan, kailan at kung ano man ang gagawin doon sa kanyang creation, mapapelikula, music, novel, at iba pang malikhaing gawa. Halimbawa yung music and songs, books and literature, TV shows, at saka mga visual arts. So, sa books, ang mga librong isinulat ng isang author ay may copyright. Sa musika naman, mga awit o kanta kasama ang mga lyrics at musical composition ay may copyright din. Example, yung mga kanta ng isang banda or artist, hindi maaring gamitin ng walang pahintulot. Sa pelikula, ganon din. Lahat ng pelikula ay protektado ng copyright. Hindi maaaring basta-basta kopyahin, ipakita, o i-upload ang buong pelikula sa internet. So, ganun po yon. So, ang tagal ng bisa ng copyright ay nag-iba depende sa uri ng gawa at sa mga batas ng bansa. So, sa Pilipinas, ayon sa Intellectual Property Code na Republic Act 8293, 50 years pagkatapos ng kanyang kamatayan, kapag lumipas na ito, ang akda ay mapupunta sa public domain. So, ang ibig sabihin nun, maaari na itong gamitin ng publiko nang walang pahintulot. Ngayon, talakayin naman natin ang isa pang halimbawa ng intellectual property at ito ay ang patent. So, ano ang patent? So, ang patent ay proteksyon para sa mga inventors at isang invention. Usually ngayon sa gadgets, malaki ang impact ng patents pati sa mga medicine. Medyo big deal ang patent sa mga invention. Once kasi na meron ka nang na-invent, pwede mo itong pagkakitaan talaga. Kaya, pinaglalaban talaga ng mga inventors yung mga invention nila. So, kasi kung nakapag-imbento sila ng product or process, yun, pinaglalaban nila kasi maaari silang kumita doon eh. Once kasi na meron ka ng invent, pwede mong pagkakitaan talaga yon. So, ang patent, sa simple words, isa po siyang gawa ng mga tao, mga produkto, proseso na naimbento ng tao na ikakadali, ikakagaan, ikakabilis ng mga gawain natin sa araw-araw. Ang simpleng example niya ay kapag nainitan tayo, ngayon, naimbento ang electric fan, di ba? Para umandar ang hangin. O di kaya gusto mo pumunta sa isang lugar na di kailangang maglakad. So, yun, naimbentong sasakyan, di ba? So, yung cellphone,
Dati-rati hirap tayong magkaroon ng komunikasyon sa mga malalayong lugar. Pero dahil sa pag-imbento ng cellphone, malaking tulong po yun sa atin, di ba? So, ano lang ba ang pwedeng magkaroon ng patent? So, halos lahat pwedeng ipapatent. Yun nga lang may mga requirements siya. So, halimbawa, una, kailangan bago siya o hindi pa siya naimbento ng ibang tao dati. So, pangalawa is inventive. So, it means kailangan kakaiba siya, hindi pa nakikita ng mga tao. At pangatlo is industry applicable. May gamit siya, may silbi. May gamit siya sa industry natin, halimbawa yung electric fan at saka cellphone. So, gaya ng copyright, ang patent ay tumatagal lamang ng 20 years mula sa petsa ng filing ng application, basta't patuloy na nababayaran ang mga taunang bayarin o yung mga annual fees. So, pagkatapos ng 20 years, ang invention ay magiging bahagi na ng public domain. Unlike dun sa copyright na 50 years, di ba? After niyang mamatay nung gumawa ng kanta, halimbawa. So, dito, 20 years lang siya. So, ibig sabihin, maaaring gamitin ng kahit sino ang nang walang pahintulot after 20 years. Ngayon naman nating tatalakayin ang isa pang halimbawa ng intellectual property at ito ay ang trademark. So, ang trademark ay pagmamay-ari at pag-register ng isang recognizable sign, design, art, colors para sa ma-identify ang isang specific na product. So, halimbawa yung Nike, di ba yung Nike may check siya na sign? So, ito ay tinatawag nating swoosh. So, yun yung trademark ng Nike. So, same thing sa Coca-Cola, di ba? Pag nakita mo yung C ng Coca-Cola, yun yung trademark ng Coca-Cola. Isa pang halimbawa yung McDonald's. Di ba yung golden or yellow na M? So, pag nakita mo na yung sign na yon, it means McDonald's na, di ba? So, yung trademark ginawa para ma-identify mo kung kanino or kung anong product to, di ba? Para mapadali sa atin. So, ang trademark usually makikita mo yung R na ang ibig sabihin niyan ay registered or yung TM na it means trademark. So, initial validity ng trademark ay 10 years mula sa petsa ng registration at maaari itong i-renew ng paulit-ulit. So, bawat renewal ay para sa karagdagang 10 taon. So, yun po yun. Why intellectual property is important? So, una, encourages innovation by rewarding creators. So, ito na yung pagbibigay gantimpala sa mga lumikha para sa kanilang idea at saka sa kanilang mga invention. So, pangalawa, prevents unauthorized use of someone else's work. So, napipigilan ang mga walang pahintulot na paggamit ng mga likha o gawa ng iba. So, pangatlo, boost the economy through new products and services. So, it means pinapalago ng intellectual property ang ekonomiya sa pamamagitan ng mga bagong produkto at serbisyo. So, how to protect intellectual property? So, una is register your work, apply for copyright, trademarks, or patents. So, use contacts and agreements to protect trade secrets. Enforce your rights by taking legal action if necessary. So, in summary po, intellectual property protects creativity and innovation while promoting respect for others' work. By understanding and following these principles,
we can build a fair and creative society. Thank you for your attention. Hello everyone, good afternoon. I'm Taya May Sangeban and now our topic is plagiarism. Plagiarism means using someone else's work without giving them proper credit. Plagiarism ay ang paggamit ng akda, idea o salita ng ibang tao na walang pahintulot o kinikilala ang pinagmulan. Ito ay isang uri ng aktibidado, pagkakamali at pag-aabuso sa mga karapatan ng pag-aari ng intelektual. Assalamualaikum and good morning to you, ma'am. My name is Ria El Chulano. Ang topic ko po is about software piracy. Software piracy, illegal copying, distribution, or use of software without permission harms developer, user, and the economy. Number 2, type of software piracy. Number 1, supplanting, installing one listen and copy on many devices. And number 2, counterfeiting and selling fake software copies. And number 3 is online piracy, downloading software illegally. And number 4, hard disk loading. Denaturalized and software pre-installed or new computer. And next, effect of piracy. Yes, develop those income and funding, user face risks like a malware, economy loss, stock revenue. And next is legal consequence. Legal consequence is fine, lawsuit, and criminal charge. And next, how to avoid the piracy. How to avoid the piracy is use licensed software for safety and support. Next, conclusion. Software piracy is harmful using licensed software is safer and ethical. Next is, may 5 tayo ditong sources of software piracy. Pangisa is, number 1 is peer-to-peer file sharing network. Ito yung tinatawag nilang peer-to-peer file sharing network. Ang mga network, halimbawa, ang mga network na tulad ng mga BitTorrent or Torrent at LimeWire ay madalas na ginagamit para sa pagbabahagi ng mga link para sa pirate o software. Number 2 is Warren's website. Warren's website, yung mga website na tulad ng mga Pirate by Kipas, Torrent, tapos yung mga Torrent 2 ay nagbibigay ng mga links para sa pirate software din. Ang number 3 naman po is yung cracking communities. Halimbawa ito yung mga online community na tulad ng mga Reddit, mga software piracy, at nagbabahagi ng mga cracker, software at mga tips para sa cracker ng software. At yung pang-apat naman is dark wave. Dark wave is ang website na hindi nakikita sa search engine tulad ng Google ay nagbibigay ng mga pirate software. At yung pang-5 naman is social media platform. Yun ang pang-last. And another is may mga impormasyon din tayo tungkol sa software piracy, ma'am. Ito yung may dalawa dito akong impormasyon tungkol sa software piracy, yung Software Piracy Prevention Act. Ito yung important yung mga batas na ito yung nagbabawal sa mga paggamit ng pagkopya o pagkalat ng mga pirate software. Ang number 2 naman po is Digital Minimum Copyright Act o DMCA. Ang mga batas na ito ay nagbabawal sa paglabag ng mga karapatan ng ari ng mga software. And number 3 is Business Software Alliance, BSA. Ang organisasyon na ito ay nagbibigay ng information at mga resource para sa pag-iwas sa software piracy. At yun lang po, ma'am. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.